Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. Taong 2019 ang pangunahan ni Kawhi Leonard ng Toronto Raptors sa isang championship. Sa taon din na ito natapos ang magkakasunod na finals appearance ni LeBron James, kaya naman madami ang nagsabi noon na ang mala Michael Jordan na performance si Kawhi sa taon na yon ang nagtulak sa kanya bilang ang best in the world, surpassing LeBron James. Matapos ang season na yon ay free agent si Kawhi Leonard kung saan ninatag niya ang mga kakaibang demand sa mga team upang pumirma siya dito. At ito nga naging demand niya sa Lakers bukod na lamang sa max contract. Andyan nga ang unlimited access sa private plane, mansyon, off-court earnings mula sa endorsements at part ownership ng Lakers franchise. Tinurn down nito ng Lakers dahil lumalabag na nga daw ito sa CBA ng NBA, subalit naging makulit si Uncle Dennis ni Kawhi at paulit-ulit din na binasuran ng Lakers ang kanyang mga hinihiling. At tinatawanan nga daw ng Lakers ang mga hiling na ito ng kampo ni Kawhi dahil ang kapal nga daw ng mukha nila. Well, hindi talaga kakagat dyan ng Lakers dahil bagamat arguably si Kawhi ang best in the world noong mga oras na yon, nasa kanila din nga si LeBron James. Bukod kay LeBron ay dumaan na sa kanila si Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Wilt Chamberlain at Jerry West. At ang lahat ng all-time great na nabanggit natin ay hindi nagdemand ng ganito mga kaibigan. Kaya naman matatawa na lang nga talaga ang Lakers sa mga demand ng kampo ni Kawhi Leonard. Well, mukhang kinagat nga ito ng Clippers mga kaibigan. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Memphis Grizzlies. Sa mga nakaraang taon ay sinasalungan ng mga kakampi ni Ja Morant ang kanyang produksyon sa mga games na out siya dahil sa iba't ibang klase ng mga injuries o gulo sa labas ng court. Well, ngayon nga ay mababalik na dito dahil si Ja Morant ang kailangan ng bumuhat sa team ng Grizzlies dahil out ng 6 weeks ang All-Star Jaren Jackson Jr. dahil sa toe injury. Out din nga si Brandon Clark ng 6 weeks dahil sa injury naman sa tuhod at pati na din si Zach Edey mga kaibigan na kanilang starting center ay out ng 6 to 9 weeks dahil sa ankle injury. Bukod dyan mga kaibigan ay wala na din nga ang ka-backcourt tandem ni Ja Morant na si Desmond Bane na na-trade na patungo sa Orlando Magic ngayong off-season lang. So wala na ngang warm-up pa para kay Ja Morant at kailangan na kagad niya na magtodo. Dahil kung hindi nga ay magkakasunod-sunod lamang ang kanilang mga talo at mahirap na nga malubog sa mga talo o sa negatibong record sa napakatindi ng Western Conference na malamang ay 3 o 4 na laro lamang ang pagitan ng 3rd seed at 10th seed. Kaya naman ang tanong ngayon ay kakayanin kaya ni Ja Morant na magtodo ng performance at buhati ng Memphis Grizzlies nang hindi tinatamaan ng mga injury. Sa palagay nyo ba ay makakapasok sa top 10 ng Western Conference ang Memphis Grizzlies? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.